Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali, ang pag-uusapan nga pala natin ngayon mga ka-horror ay patungkol sa mga agimat o anting-anting na napupulot o yung mga gamit na hindi natin sinasadyang napasa atin o aksidenteng napunta sa atin. Marami kasing nagtatanong sa atin mga ka-horror kung maaari daw bang ariin ang medalyon na napulot o meron bang batas o kasulatan na nagsasabi tungkol sa mga napulot na medalyon at paano ba dapat ang gawin para yung napulot mo ay mapasa iyo at mapalakas ang medalyon na napulot. Actually mga ka-horror sa tradisyon ng anting-anting sa paniniwala ng mga antingero at albularyo, may pahintulot ang bagay kung napulot mo ito ng walang basbas ng espiritu o orihinal na may-ari. Maaaring walang bisa o magdala ng malas ang medalyon na iyong napulot. Kung ikaw naman ay nakapulot ng medalyon, karaniwan itong ipinagpapaalam muna sa pamamagitan ng mga orasyon at dasal para tanggapin ka nito bilang bagong tagapagdala. At syempre mga ka-horror, hindi mawawala yung mga bawal kapag ka ang isang medalyon ay napulot lang. Tulad nga nung pagsusuot nito kapag ka ito ay napulot mo lang, so hindi mo dapat ito agad isuot. Dapat itong linisin at bendisyonan. Paano nga ba palakasin ang napulot na medalyon mga ka-horror? So ayon sa mga tradisyong Pilipino ito ay kailangang linisin. Kumbaga kapag ka nakapulot ka ng medalyon, kailangan mong hugasan ito gamit ang malinis na tubig na may asin o tubig na banal, yung ginagamit sa pagbibendisyon sa simbahan o yung holy water. Isa pa sa dapat gawin ay yung pagpapakilala sa sarili. Dito kailangan mo magdasal o mag-orasyon sa harap ng altar. Ipakita ang intensyon mong gamitin ito sa kabutihan. Kumbaga, kailangan bukal sa iyong puso at malinis ang iyong intensyon na gagamitin mo yung medalyong iyong napulot. Kaya kailangan mong magdasal at mag-orasyon. So mahalaga rin mga ka-horror yung tinatawag natin na pagbabasbas. Dito kailangan natin ipabless sa pari kung relihiyoso o katoliko yung nakapulot, o sa albularyo, o sa mga babaylan kung esoteriko. Huwag nyo rin kalimutan mga ka-horror na gamitin yung pag-aalay. Dito kailangan natin gawin ito yung mag-alay ng kandila, insenso o bulaklak para makilala ka ng espiritu ng medalyon na nakapaloob dito. At syempre hindi mawawala rito mga ka-horror yung pinakamahalaga sa lahat, yung pag-oorasyon. Kung alam mo ang tamang orasyon doon sa medalyon na iyong napulot, bigkasin mo lang ito ng tuloy-tuloy sa nakatakdang oras. Pero lagi nating tatandaan mga ka-horror na mayroong babala ang mga matatandang antingero, na hindi lahat ng napupulot mo ay dapat mong itago o ariin. Kung halimbawa na ikaw ay nakapulot ng medalyon at napansin mong lagi kang binabangungot o nagkakaroon ka ng kakaibang karamdaman o malas matapos makakuha ito, baka hindi para sa iyo ang medalyon na iyong napulot at mas mabuting isauli o ibaon mo na lang ito sa lupa. So paano nga ba natin malalaman mga ka-horror kung tayo ay tinanggap na ng espiritu na nakapaloob doon sa medalyon, doon sa gamit na ating napulot?
Ayon nga sa mga matatandang antingero o esoteric practitioners, may ilang malinaw na palatandaan kung tinanggap ka o hindi ng espiritu ng isang napulot na medalyon o anting-anting. Karaniwan itong lumalabas sa loob ng 7 hanggang 21 araw matapos mo itong makakuha o mapulot at subukang i-activate. So pag-usapan natin mga kahoro yung mga palatandaan na tinanggap ka na ng espiritu na nakapaloob doon sa medalyon. So kapag ka ikaw ay nanaginip na pumapayag o nagbibigay ng mensahe, dito ay makikita mo raw sa panaginip ang isang matanda, anghel o misteryosong nilalang na nagbibigay sa iyo ng medalyon o hinawakan ito habang nakangiti. Maaari ring makita mo ang simbolo ng medalyon na nagliliwanag. Isa pa rin daw sa palatandaan, pagkatapos makapulot ka ng medalyon ay makakaranas ka ng magaan na pakiramdam. Walang biglaang pananakit ng ulo, dibdib o tiyan matapos isuot. At parang may comforting presence na kasama ka. At isa pa sa palatandaan ay yung pagkakataon at proteksyon. Dito naman mapapansin mo na nasasalba ka sa mga aksidente o malas na sitwasyon. Halimbawa nito yung munti ka nang mabangga pero may pumigil o napigilan ito sa huling segundo. At nandyan din yung isa sa palatandaan ng pagsigla ng katawan at isip. Dito ay magkakaroon ka ng mas malinaw na pag-iisip, mas energized ka kahit kulang sa tulog. At may kakaibang alertness na parang lagi kang handa o yun nga, kumbaga lagi kang naka-alerto. So syempre mga ka-horror, hindi rin mawawala dito yung palatandaan na hindi ka tinanggap ng espiritu ng medalyon. At iyan ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-horror. So yung una ay yung paulit-ulit na bangungot. Dito ay mananaginip ka ng mga nilalang na sumusugod o umaatake sa'yo. At meron din dito na nananaginip ka na sinusubukan mong isuot ang medalyon pero laging nawawala. Isa pa rin sa palatandaan mga ka-horror ay yung biglaang panghihina o pagkakasakit. Dito kahit walang dahilan pero madalas na sumasakit ang ulo mo, sumasakit yung likod mo o dibdib kapag malapit ang medalyon sa'yo. At parang may mabigat na enerhiya sa paligid mo. Kumbaga yung katawan mo parang sobrang bigat. Para kang nakakaroon ng depression, ganun mga ka-horror. At isa pa sa pinaka nakakatakot na palatandaan na hindi ka tinanggap ng espiritu ng medalyon ng mga ka-horror ay sunod-sunod na kamalasan ng iyong mararanasan. Dito malulugi ka sa negosyo, magkakaproblema ka sa buhay, nasasangkot ka sa gulo ng walang dahilan. Meron din dito na laging nasisira o nawawala ang mga gamit mo. So basta na nakakonekta ito sa kamalasan mga ka-horror. Isa rin sa palatandaan mga ka-horror yung kakaibang tunog o amoy. Dito naman meron kang maamoy na parang asupre o nabubulok o usok na walang pinagmumulan, o kaya may tunog ng boses o bulong kapag natutulog ka. So pag-usapan naman natin ngayon mga ka-horror yung tinatawag ng mga antingero na pagsubok. Dito ay may ginagawa silang simpleng ritual para malaman kung nakilala ka ng espiritu ng medalyon. Bali yung una ilalagay ang medalyon sa ilalim ng unan sa loob ng 3 gabi. Bago matulog, kailangan mong magdasal o mag-orasyon ng pagtanggap. Pwede mo ring isama sa iyong mga pagdarasal yung kung ako ay tatanggapin mo, ipakita mo sa aking panaginip. Bali yung susunod na hakbang mga ka-horror ay kailangan mong obserbahan ang iyong panaginip at pakiramdaman ang iyong paggising. Kung ito ba ay magaan at maliwanag ang panaginip, dito ay ibig sabihin na tinanggap ka.
Kung mabigat, madilim o may humahabol, ibig sabihin hindi ka tinanggap. Meron din naman tinatawag ang mga matatandang antingero ng 7 araw na ritual ng pagsuyo. Layunin nito na makamit ang pabor at pahintulot ng espiritu ng medalyon para maging ligtas at mabisa ito sa iyo. Kumbaga para matanggap ka nito. At ang oras na pinakamainam gawin ang ritual na ito ay mula Biyernes o Linggo ng umaga. Yung oras naman ay alas 6 hanggang alas 7. Bali sa unang araw ay gagawin dito ang paglilinis at pagkilala. Dito ay huhugasan ang medalyon gamit ang malinis na tubig na may 3 kutsarang asin. Patutuyuin ito sa sikat ng araw sa loob ng 7 minuto. Pagkatapos nito mga ka-horror ay hawakan ang medalyon sa iyong 2 palad at banggitin ang iyong buong pangalan at petsa ng kapanganakan at layunin. So halimbawa nito ay yung ako si, then yung pangalan mo at petsa ng iyong kapanganakan. Tapos humihiling ng iyong basbas upang maging katuwang kita sa kabutihan. Habang ginagawa ito ay kailangan mong mag-alay ng isang puting kandila. So sa ikalawang araw naman mga ka-horror ay ang pag-aalay ng liwanag. Dito ay sisindihan ng 2 kandilang puti sa tabi ng medalyon. Magdadasal ka ng Ama namin, Aba Ginoong Maria at Gloria Patri ng 3 beses bawat isa. At pagkatapos ay hawakan ang medalyon at isipin na ito'y kumikinang at bumabalot sa iyo ang liwanag. Bali sa pangatlong araw naman mga ka-horror ay ang orasyon ng pagtanggap. Dito ay gagawin mo ito sa hating gabi o sa alas 3 ng umaga. Kailangan mong ilagay ang medalyon sa dibdib habang nakaupo o nakaluhod. At bibigkasin mo ng 3 beses ang salitang ito. Espiritu ng gabay, kung ako'y para sa iyo at ikaw ay para sa akin, patnubayan mo ako at tanggapin sa iyong lakas. Pagkatapos nito ay matulog ng suot o katabi ang medalyon. Sa ika-4 na araw naman mga ka-horror ay ang pagpapakilala sa altar. Dito ay ilalagay ang medalyon sa altar o isang malinis na mesa na may puting tela. Maglalagay ng 3 bulaklak, kulay puti o kulay dilaw at isang maliit na insenso. At dito ay iisipin na tinatanggap ka ng espiritu habang tumataas ang usok ng insenso. Bali sa ika-5 araw naman mga ka-horror ay ang pagsubok ng panaginip. Dito ay ilalagay mo ang medalyon sa ilalim ng iyong unan bago ka matulog. At bago ka pumikit ay kailangan mong usalin ito. Kung ako'y tinatanggap mo, ipakita mo sa aking panaginip. Obserbahan mo kung magaan o maliwanag o positibo ang panaginip mo kapag ikaw ay nagising na. Sa ika-6 na araw naman mga ka-horror ay ang panata ng kabutihan. Sa umaga ay hawakan ang medalyon at magpanata. Kumbaga uusalin mo ito mga ka-horror. Isinusumpa kong gagamitin ka lamang sa kabutihan, proteksyon at kaligtasan at hindi sa kasakiman o pananakit. Isulat ang panatang ito sa papel at ilagay sa ilalim ng lalagyan ng medalyon. At bali naman sa panghuli o sa ika-7 araw ay ang pagbabasbas. Dito ay kailangan mong dalhin yung medalyon na napulot mo sa simbahan para ipabless kung Kristiyano o sa mga respetadong albularyo, antingero para sa orasyon. At pagkatapos isuot ito at obserbahan sa loob ng 1 linggo kung may positibong pagbabago sa pakiramdam at kapalaran. So ulitin ko ulit mga ka-horror yung palatandaan na tinanggap ka na ng espiritu ng medalyon matapos ang ginawa mong 7 araw na ritual. Una, yung magaan ang pakiramdam habang suot. Pangalawa, yung walang bangungot kundi magaganda o makabulahang panaginip.
At yung pangatlo ay yung may mga swerte o proteksyon na dumarating na hindi inaasahan. Narito naman yung mga halimbawa ng neutral na panaginip. Kung normal lang at walang espesyal na simbolo, ibig sabihin hindi pa malinaw ang desisyon ng espiritu. Madalas sa ganitong kaso ay inuulit ang ritual o pinahahabaan ang panahon ng pagsuyo hanggang 21 araw. Bago natin tapusin ang video mga ka-horror, may tip ang mga matatandang antingero at albularyo. Kung hindi malinaw ang panaginip pero wala namang negatibo, pwede mong dagdagan ng isang gabi ng panata ng langis. Pahira ng medalyon ng langis ng niyog na hinaluan ng 3 butil ng asin habang nagdadasal. So yun ang mga ka-horror. At sana ay nakatulong ang video ito doon sa mga taong nakapulot o makakapulot pa lang ng mga medalyon. So hindi naman pala ipinagbabawal ariin. Kailangan lang meron tayong sundin na panuntunin at patakaran para maging mas mabisa at mas paboran tayo ng espiritu ng medalyon, at kumbaga para tayo ay tanggapin ito. So hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat at anting-anting. Maraming salamat po.